So tell me, who do you think ang may pinakamataas ang chance na manalo sa Miss Universe Philippines 2025? In no particular order, ito ang aking top 10 picks after the preliminary show sa Miss Universe Philippines 2025. Kaya ngayon, unahin na natin ang aking top 5 in random order. So, simulan na natin ang Quezon Province. Alam naman natin na sumali siya last year and ngayon, she will come back for more. And para sa akin, ang pinaka-asset niya na napansin ko is yung face card. Kahit na balik-balik mo yung kanyang makeup, talagang lulutang yung maladal face na aura niya. Tapos, given yung kanyang mga experiences sa mga pageantries, mapa-national man or international, mas masasabi ko na mas kontrolado na yung galawan niya ngayon. So, watch out na lang sa finals night ng Miss Universe Philippines 2025. Another sa top 5 contender ay si Siniloan Laguna. So, if we are going to base sa advocacy lang, I think ito yung isa sa mga may pinakamabigat na advocacy. Ang dami niyang in-depth na pinaktis na, tapos pinaglaban, and nakikitaan ko talaga yung dedication niya sa kanyang mga advocacies. Tapos, given yung mga experiences din niya, isa din siya sa mga mabibigat na veterana sa pageant na to. So, lahat nasa kanya na. The body, the beauty, and of course, the brain. So, watch out sa kanya, lalo na kapag naka-entra siya sa top 5. Pagdating naman kay Muntinlupa, alam naman natin na meron na siyang corona internationally. And I can consider her as a fruit salad candidate kasi lahat nasa kanya na eh. Yung talent, tapos yung beauty, yung experiences din niya, and she is a mother. So, given the chance, she might be the first ever na married tapos mother candidate representing the Philippines in international pageant stage. The Silent Slayer, Sultan Kudarat. I can say na pwede niya talagang islay yung mga frontrunners. It's because veterana din siya. And silensyo siya kung gumalaw. And kapag nilagyan mo siya ng color sa kanyang face or gawin mo siyang glam, yung eksena niya sa stage, pwede niya talagang lampasuhin yung favorite niyong kandidata. And given the fact, meron na siyang exposure sa international stage, even sa national stage, and rumarampa na siya sa pageantry for over 10 years. And full package siya, kaya tignan ulit natin yung kanyang bagong pasabog this evening or the finals night of MUP 2025. Mapapawaw ka rin kay Laguna. So, isa din siya sa top 5 ko. And ang masasabi ko sa kanya, very Latina. Nagustuhan ko kasi yung rampage niya, no? Natural, hindi pilit, pero makikita mo na ang lakas ng stage presence niya, the confidence talaga na nag-oozing, and veterana yung eksena niya, no? Pero fresh face. Kaya napaka-interesting din talaga ang eksena ni Laguna. Kaya tignan natin kung ano yung magiging kapalaran niya sa finals night. I'm very sure familiar kayo kay Taguig kasi sumali din siya previously sa Miss Universe Philippines as well as Miss World Philippines, and ngayon nagbabalik siya. Kaya lang, ang napansin ko sa kanya is play safe. So parang mukhang doon sa finals night siya magpo-full blast. Okay naman yung performance niya sa preliminaries doon sa swimsuit and gown, pero parang medyo reserved siya, no? And I still hope na meron yung more sparkle pa siyang ipapasabog sa finals night. Pagdating naman kay Baguio, so upload ako kay Baguio, it's because nakikita natin yung kanyang resilience, and kahit na anong mangyari, go pa rin yung kanyang journey sa Miss Universe despite na nagkaroon siya ng eye problem. So nakita natin na nagkaroon siya ng sty ata dito sa part na to, and familiar ako sa mga medications na ginamit niya kasi yun din yung prescribe sa akin nung nagkaroon ako ng sty dito. Ayan, basta pag summer, ganun talaga, no? And hopefully, fully healed yung kanyang nangyayari sa kanyang eyes sa finals night para naman mag-full blast siya and papamalas niya kung ano yung pwede niya maipakita, and baka pwede niyang lampasuhin yung ating top 5. Another fresh face, si Isabela.
nakikita natin na very unique yung kanyang mga qualities tsaka yung kanyang pinapakita kasi given the fact na ang daming veterana pero umuusbong ang Isabela with all that face card, yung kanyang experience, yung kanyang confidence, yung lakad niya, tapos yung skin niya na exotic look. Kaya I'm also very excited to see her kung ano yung magiging performance pa niya sa finals. I am also including Benguet sa aking list of top 10. Why? It's because kahit na isa din siya sa mga fresh face, pwede talaga niyang balandrahin yung mga veterana or yung mga ibang frontrunners na nakikita nyo sa mga ibang pageant na nagva-vlog. And I hope na magkaroon ng breakthrough ang province of Benguet for sending a candidate na makakapasok sa top 10. So, who knows, di ba? Let's make it happen or tignan na lang natin kung ano yung magiging performance niya or kapalaran niya. Meron ding kakaiba kay Iligan City. The charm, yung kanyang magnetic resonance, nagre-resonate yung kanyang magnetic aura, no? So, kung titignan natin, there's something about her that makes some na nagvo-vlog na interesado more about her. Kasi, parang meron siyang binibitawan na very magical aura. Nakaka-mesmerize talaga siyang tignan. And parang isa to sa pwede ring bumasag sa mga strong top 5 nyo. Kaya watch out for Iligan City. Kaya once again, you tell me, sino nga ba ang makakapasok sa top 5 or even top 3 mo or the ultimate winner na probably na makukoronahan sa finals night sa Miss Universe Philippines 2025. So, masasabi ko lang is grabe. Na-miss kong mag-vlog about pageants after 4 months kasi nga nag-review ako and ngayon okay na. So, I hope nagustuhan nyo yung aking top picks. I am very sorry kung may mga na-disappoint and nagbabalik ulit ako sa pagko-content. So, comment down below kung sino yung pwedeng makoronahan ngayong gabi and let's see kung sino nga ba. So, thank you for watching. Have a nice day. Mwah.